sa social media na din. Sa tag nito, sa pagtatanong ko sa kanya, sasagot ko naman ng tama. Yung talagang sagot talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga, hindi naman ako pinilit na mag ano eh. Kasi siya, I am alive. I am the gospel. I am the light. I am Catholic. I am alive. I am the leaven, the salt and light. I am Catholic. I am alive. Nandito tayo ulit ngayon sa San Lorenzo Ruiz Parish ng Diocese of Antipolo dito sa Taytay Rizal. So kasi nga meron tayong event ngayon which is yung binyag ni Brother Arcel. Ayan, si Brother Arcel. So, si Brother Arcel po, since nakita nyo, adult na siya, so ngayon lang siya bininyagan, ibig sabihin, galing siya from other religion. Siya po ay mula sa, Mission ni Cristo. ayan, so mula po siya sa Iglesia ni Cristo. So, Brother Arcel, pwede mo bang i-share sa amin kung what made you decide to be Catholic? Kasi syempre, aware naman tayo na hindi ganun ka-welcome or may hostility, ayan, pagdating sa doktrina ng Simbahang Katolika at Iglesia ni Cristo. So kayo po, what made you decide to be Catholic? Pag dito sa ibang mga safety sa social media na din, sa tag nito, sa pagtatanong ko sa kanya, sasagot ko naman ng tama. Yung talagang sagot talaga. Kaya doon ako na ano talaga sa aral. Tawag ko talaga, hindi naman ako pinilit na mag ano eh. Decision ko talaga. So, yun ang Ayun. So, by the way, taga saan po kayo? sa dito po, sa Yun talagang birthplace nito. Davao City. Ayan, so mula pa daw po siya sa Davao. Ayan, sa mga igsuon natin sa Davao. So, ayan. So, sa Davao, meron po, nandun po yung CFD National President natin. Ayan, si Brother Ryan Medianoy po. Shout out, Brother Ryan. Ayan, belated happy birthday. Ayan. So, nakatulong sa inyo yung CFD sa online. Opo. Ayan, so, sino po yung mga napapanood nyo? Ayan. Punto por punto, tsaka Mr. Georgios Catholic. Ayan, so, kay Father Darwin, no? Opo. Ayan, so sabi niya na in-influence po kayo nung pinsan niyo po, no? Ayan, so si brother, ito medyo matagal-tagal na namin kasama to eh. Si brother Jay, ayan. Si brother Jay, di ba matanda na rin? Well, matanda. Matanda na rin kayong binaptize kasi kayo din ay former. INC. Ayan. Iglesia ni Cristo, ni Manalo. Ayan, former INC rin po siya, no? Ayan, so, siya po yung nauna sa kanilang dalawa. Way back, anong taon po kayo bininyagan? 2020. Pandemic yun, no? Oo, pinagawan mo kami ng Shanghai doon. Ayan, may utang pa siya sa amin Shanghai. Ayan, so, kayo, ano yung wait lang, di ba magpinsa kayo? So, ibig sabihin, family niyo, INC talaga. Hanggang ngayon, sa side sa tatay niya, nanay niya, INC. Sa side naman ng tatay ko, Worshipper. Saka sa nanay ko, INC. Lahat talaga, walang hindi. INC sila lahat. Ayan, so, paano, what made you decide to be Catholic? Or paano nag-umpisa, tapos paano yung nakarating kayo dito? Kasi, Davao nga pala, so paano kayo nakarating dito? Nakarating ako dito dahil yung kasama ko sa bahay dati sa probinsya sa Davao, aking lola. Namatay siya doon. Namatay na yung lola ko. Wala na akong kasama. Kaya nag-decide ako pumunta ng Maynila. Habang pumunta ako ng Maynila, doon pa lang sa Davao ay nagsaliksik na ako kung ano ba talaga ang tunay na aral. Kasi yung baon ko pa sa school, 2025, hindi ko ginagastos. Wala akong cellphone, ako sa computer, nagre-research ng mga debate hanggang pinakumpara ko ang lahat ng mga turo. Tulad sa Iglesia ni Cristo, kukuha tayo ng sample. Ang aral kasi nila, katulad sa sila lang daw ang tunay na reliyon, sila lang maliligtas. Ang basehan nila ay yung Matthew 16:18,
na nagtatayo daw si Kristo ng iglesia at sa Roma 16:16, iglesia ni Kristo. Kaya sila na daw yung tunay na tinatag ng Panginoong Jesucristo. Pero napapansin ko habang tumatanda ako ay napagnilay-nilayan ko na paano sila maging tunay. Sapagkat 1914 lamang sila sumulpot o tinatag ni Felix Manalo. Samantalang kay Kristo ay 33 AD. Magtanong ako sa ministro, bakit po kayo tayo tunay na reliyon kaamang tao? Ang sagot naman niya, tunay tayo dahil yung unang iglesia natalikod. Sabi ko, kung natalikod, yung pangako ni Kristo sa Matthew 28:20 na ako'y laging sumasa inyo hanggang wakas, sinungaling si Kristo. Kaya sabi naman niya, natalikod ang iglesia dahil sa aral. Kaya natalikod, nawala na yun. Yun, pinagkumpara ko, hindi talaga totoo. Dahil ang pangako ni Kristo ay totoo at hindi paasa at pagpawalang hanggang pangako, tunay at kanyang pangako. Kaya balik tayo doon sa hindi sila tunay na simbahan. Kaya sabi ko kanina, dahil 1914 lamang sila tinatag ni Felix Manalo, samantalang yung tunay 33 AD. At saka yung tunay na iglesia, ang tunay na iglesia ni Kristo mula sa Jerusalem at nagpatotoo sa Roma. Gawa 23:11, Roma 1:7-8, ang tunay na iglesia mula sa Jerusalem at nagpatotoo sa Roma. Kailan lang ba nakapunta yung mga iglesia ni Kristo sa Roma? Bago lang. Samantala yung tunay na iglesia talaga, walang iba nandun. Andun ang ating mahal na Santo Papa. At yun na ang namahala doon sa tunay na iglesia. Kaya hindi sila makapasa sa tunay na iglesia. Pangalawa, wala silang apostolic succession. Wala silang tawag nito, wala silang connection sa mga apostol. Putol ang kanilang ugnayan sa mga apostol. Putol na putol. Bakit? Dahil isa lamang sila kay Felix Manalo, hindi kay San Pedro. Kaya malabo na sila ay tunay na iglesia. Yan lamang ang aking konting share sa iyo mga viewers natin dyan, mga kapatid. Ayan, so maraming salamat. So, ano pong... Mga kapatid, So, ngayong kumbaga nagdaan ng na-influence na Diyos kayo. sa Siya ba ng nag-influence sa Panginoon inyo sa Kristo, ng umpisa? ang muling pagsimulan sa Kumbaga paano kayo Espiritu na-introduce Santo, na ang pakinggan pagbabago ang ng Catholic isip life? papakilala ng Una, pagbunog ng Espiritu sa Santo social media sa muna. sarili Then, siya na maging nakasagawa ng mga bata nito sa kanilang pag-ibisa kay Kristo ang ating hari at Propeta. Ngayon at pagkakay ng mga So, sinundan ko naman sa social media, nanonood ako sa punto sa kay Mr. Glorious, about naman sa history. And then, nagkakatugma-tugma naman lahat. Influence na mag-decide to be a Catholic. Ayan, so maraming salamat. At syempre sa paglipas ng panahon, gagabayan naman kayo ng Catholic Faith Defenders para mas lumalim pa. So ayan, so syempre hindi lamang dito nagtatapos, pero dito nag-uumpisa. So ay I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. At nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson eh. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Lumabas ang kulay sa pagka-INC dito ni Senador Marcolita. Kini-question niya yung mga kasamahan niyang mangbabatas. Bakit daw nag-imbita ng pari at nagmimisa? At nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson eh. Oo nga ho. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta Nung siyang
kinalaman kaugnay sa misa dahil di niya yan naunawaan. Pero may banat siya sa pare. Marcoleta po, binanatan, no? Sinabon. Binanatan po ang pare na nagsabi na Judas po ang 18 senador. Narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga Judas yung labing walo. Tama mo yun. Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin. Ang naunang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta, di po ba pag misa umano, True observation naman, Opo. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag merong binibinyagan o kumpil yata, merong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So oho. ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala na yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yun. Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. ganun ba? Yung unang sa kasaysayan nun pala yun. Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na minisahan. para sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint. ang pinaka malaki na panalangin at celebration ng simbahan. Ito ay pagtanggap natin sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo ayon sa San Juan Kapitulo 6, versikulo 54. Wala nito ang ibang mga sikta, mga kapatid. At bakit ginawa natin ito? Dahil sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 26, sabi ni San Pablo, sapagkat sa tuwing kumain ninyo, tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa pagdating niya. See? Kaya nga, buong-buo ang selebrasyong ito. No? Isang pagpahayag, deklarasyon ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at ang kanyang pagbalik. Pero alam nyo, di lang sa INC, pati na sa ibang mga sikta, sabi kasi nila, abay, kung tinatanggap ninyo ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, abay para kayong vampira. Tinatanggap ninyo, parang vampire kayo. Yung iba, sinasabi nila, parang cannibalism kayo. Kinakain ninyo ang katawan at ininom ninyo ang dugo, so vampira kayong mga Katoliko. Yun kadalasan ang marinig ninyo, mga kapatid. No? Pero, lilinawin natin na ang ganyang pag-iisip ay mali at salungat mismo sa utos ng ating Panginoong Hesus, San Mateo Kapitulo 6, versikulo 54. Anong sabi niya? John chapter 6, verse 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. So ngayon, dahil po ba sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, sino man ang kakain at iinom sa aking dugo ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ibig ba sabihin, ang ating Panginoon Jesucristo nagtuturo ng kanibalism at Dracula? O, yun. Diyan pa lang sinasalungat na ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya dahil wala sila nitong
pinakamalaking selebrasyon mula pa sa mga apostol hanggang ngayon, mga kapatid. Tuloy muna natin ang komento ni Senador Marcolita. Opo. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, Opo. So, wala umano siyang kinalaman na ano ang ibig sabihin ng misa, natural, di siya Katoliko. No? Kaya, ang narinig niya, lalo na sa mga ministro ni Felix Manalo, yung mga aklat Katoliko na pinagchap-chap, yun talaga ang kadalasan nila. Kaya, mamaya, antabayanan ninyo, pakita natin, yung mga aklat Katoliko na pinagchap-chap nila, no? Sa mga ministro. Kaya yung mga miyembro, wala talagang alam kung ano ang halaga ng banal na misa. Pero sila, meron silang, palagi nilang sinasabi, di mabasa sa Biblia, letra por letra, pero meron silang Santa Sina. Santa Sina. No. Mabasa yan sa Biblia, letra por letra. Tuloy natin. pag may nagkakasal, may misa, di ba? Ayan, pag may nagkakasal, may misa. Wala ang INC dito. O yan, oho. Pag may piyesta sila, may misa. Oho. Pag mayroong May piyesta, may misa natural. Iyon ang pag-alala natin, mga kapatid, sa bayani ng ating pananampalataya. binyagan o kumpilyata, merong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. oho. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung Yes po. ano ang ibig sabihin nun. Ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. opo. With all due respect, Opo, ginagalang natin yan. So, with your respect, ginagalang natin yan. Pero, mapansin ninyo, mga kapatid, sa iba't ibang pahayag ng mga ministro, grabe talaga ang banat nila gamit ang mga aklat Katoliko na pinagchap-chap nila. Tuloy natin. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala nila yung, Opo. may kopya sila ng impeachment complaint, Opo. Folder ano yun. Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon. Opo. Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay na minisahan. para sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Yung impeachment umano na political action ay hinaluan ng misa. Ang dinaunawaan ni Marcolita dito na ang misa ang pinakamalaking panalangin para sa mga Katoliko. Kaya nga, kung sila ay may isinagawang panalangin, although wala silang misa, yun ang di maunawaan ni Marcolita bakit merong misa. Pero siguro, mas maunawaan ni Marcolita dito kung ang inimbita ng mga kasama niyang mamabatas sana yung mga ministro ni Felix Manalo at magaling silang magsagawa ng iyak-iyakan sa kanilang pagpapulong at yung pagchap-chap, mga kapatid, sa mga aklat Katoliko at ang banat nila sa pananampalatayang Katoliko. Kaya nga, yun ang dahilan kung bakit sinasagot natin. Ito lang, kaya ako ibigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangalangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka Yun, bakit daw umano may misa? Kaya nga may panalangin na isinagawa at ang panalangin dito, pinakamalaking panalangin na gabayan ang bawat mambabatas, lalo na ang mga tinatawag na senador judges na sila ang nagbalik nito. Ibinalik nila, muling isinauli. Pero bago lang na interview ni Enrile, sabi, meron talagang layunin na i-delay at tanggalin ang impeachment.
Yun ang sabi ni Enrile sa bagong interview. Pero may pressure na nangyari. Kaya nga, ang tanong, kung walang tinatago, walang katatakutan. Yun ang sinabi ni Cardinal David. Meron ba silang gustong itago? Lalo na ang INC, meron ba silang gustong pagtakban? Dahil sila mismo ay nagrarally at sa kanilang rally, grabe ang kanilang pahayag, may banat pa, no? Sa mga ilang politiko. Okay, ito'y tinatalakay ng Munting Kaalaman Channel na bahagi lamang kanina ang ating tinatalakay pero ituloy natin ngayon. Araw po sa inyo, ito po, no? Marcoleta po, binanatan, no? Sinabon. Binanatan po ang pare na nagsabi na Judas po ang 18 senador. Ay, grabe naman talaga ho, eh. Grabe ho. Ibig sabihin ho, hindi naman sa aking opinion lang, ha? Ginagamit ho ang religion dun sa nag-merge pa. Di ba yung mga politiko, binasbasan, binindisyonan ba, di ba? Bakit? Nakakasiguro ba kayo? Tama kayong ginagawa nyo? Sabi niya, Okay, yung pagbindisyon, yung pagbasbas, hindi yun ibig sabihin, for your information, na yung inireklamo si BP Sara ay nangangahulugan ng guilty beyond reasonable doubt. Isip-isip ka naman pag may time. No? Binasbasan dahil may aksyon na ibalik na. Na sana yung nagreklamo, yung inireklamo, marinig. Kung totoo ba talagang walang tinatago. Dahil, ayon sa mga eksperto, ito'y panahon na. Halimbawa, may akusasyon, may milyon-milyong pumasok sa bank account na galing umano sa mga drug lords. Ito'y pagkakataon na patunayan mismo ni BP Sara, di yan totoo. Sinungaling ang nag-akusa nito. Ito'y pagkakataon niya. Pero ang tanong, sila na tutol nito, wala ba silang gustong pagtakpan? Tuloy natin. ng Biblia, eh. Ang mali, hindi pwedeng pakinggan ng Panginoon Diyos yan. Paano kung kayong pala lang bibintang? Bakit? Oh, ayan. Totoo naman na ang mali talaga. No? Una, ito'y usapang legal at impeachment trial pa. At alam niyo naman na pag ang kaso, kailangan talaga ng matinding pagtimbang, no? Kung may bigat ba ang mga ebidensya na isinumite ng prosecution. Ngayon, palagay natin, walang bigat. Iba't kailangan pa na nila na gustong i-dismiss tulad sa sinabi ni Senador Bato na siya daw umano ay guide by the Holy Spirit. Ito, nagkomento ba kayo? Si Senador Bato nang sabi, siya daw ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Di po ba pag ang Katoliko kasi, lalo na ang paring si Father Flavie ay may pahayag, ang mga ANC tulad dito si Munting Kaalaman, isa sa mga nagkomento ngayon na ginagamit ang simbahan. Pero ang tanong, balik natin sa kanila. Bakit nanahimik kayo? Bakit nanahimik kayo, lalo na si Munting Kaalaman, sa pahayag, sa in-expose ni General Marbel na si Torre ay tinanggal sa INC. Si Torre ay tiniwalag sa INC dahil ayon kay Marbel may naghikayat sa kaniya na huwag tanggapin ang kaniyang assignment sa Region 11. At kung tatanggapin, ito'y ititiwalag siya. So,
Di po ba malinaw na paggamit yan sa relihiyon upang pang-igigipit yung kaanib kung totoo ang sinabi ni General Marbel. Kung di ito totoo, edi dapat ilatag ninyo anong dahilan kung bakit tiniwalag ang bagong PNP chief. Okay, balikan natin si General Marbel. How the police, pagiging police. You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, you know, and ito po isa secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, you know, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side, service first before anything else. And I congratulate you, boss. That's yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion, and that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ay, congratulations po sa inyo. And all my respect and salute. Oh, see? Di ba ginagamit din ang relihiyon para igipit na di tanggapin ang assignment kung saan bagong assignment ni General Torre? Okay, kung di yan totoo, edi ilatag niyo ano ang batayan. Bakit si General Torre tiniwalag sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Hindi lang yan. Pumalag si Marcolita dahil sabi niya, ginagamit ang relihiyon, ginagamit daw ang relihiyon, lalo na ang simbahang Katoliko. Bakit sa isinagawa ninyo na rally ng kapayapaan na iginiit mismo ng mga ministro, walang kaugnayan ang politika? Di po ba? Saksi mismo si Senador Marcolita, Arnel Tumana na ministro ng INC, binanatan ang isang politiko na ano daw? Isang politiko nakalulungkot bago pa sumikat, laos na. Ano po ang sabi ng Biblia? Oh, so, yan. Sabi ni Marcoleta, di ba impeachment, hinaluan ng misa? O eto, ang isinagawa nila na rally ng INC. Binanatan ang politiko na ang politiko daw umano ay di pa, sabi, di pa umano sikat, laos na. At alam nyo, kinopya yan ni Marcolita. Anong sabi ni Marcolita? Yung isa mula ang propeta. Yung isa artistang hindi pa sumikat, nalaos na. Masikat kasi ko yun. Oh, yan. Politiko ang tinutukoy ni Congressman Marcolita noon, no? Na may kasama siya na mambabatas na yung isa ay artistang di sumikat, laos na. Saan niya nakuha yon? Di ba kinopya niya ang pahayag ni Mr. Arnel Tumanan? Pero meron pang isa. Isang mambabatas na bulaang propeta. Oh, di ba? Grabe na banat yan sa kasama niya, mga kapatid. Tuloy natin. Ang pahayag ni Munting Kaalaman. Alam niyo na ba si Sara talaga nagkasala para ka-impeach? Tapos na ba lahat ang ano ni Sara? Di ba? Una, sa impeachment trial, hindi yan ibig sabihin na tapos na. Hindi yan ibig sabihin na nagkasala na. May impeachment trial dahil si VP Sara ay impeachable officer. Kahit presidente, no? Sabi nila, ang presidente merong mga
korupsyon na ay di patunayan din nila, magsampa din sila. Oh. Balikan natin. Ang impeachment trial ay isang korte kung saan sa pamamagitan ng prosecutor at ang prosecutor nito ay ang Kamara at may mga defense lawyers si VP Sara na didipinsa sa kanya at patunayan na siya'y inosente beyond reasonable doubt at titimbangin yan. Titimbangin yan ng mga senador judges. Ngayon, ito na ang pagkakataon na mabuksan yung sinabi ni Trillanes na may bank account. Ito ba ang dahilan kung bakit maraming tutol na hindi natuloy? Dahil talagang mabuksan yung sinasabi na may mga bank accounts na milyon-milyon ang pumasok galing daw sa drug lords. So kung mapatunayan yan, yung mga kaaliadong senadors, buboto kaya para i-acquit. Pero kung di yan patunayan, malaking alas yan para kay VP Sara. Di po ba? Tuloy natin. Ngayon, di pinalagpas ni Marcoleta tong paring ito na nagsabing Judas ang labing 18. But ang pare lang ang tinira ni Marcoleta. Di ba niya alam na meron ding mga Dean of College of Law at ilang mga justices na nagpahayag na ang ginawa ng ibang mga mambabatas ay paghuhudas sa konstitusyon? Di ba alam yan ni Marcoleta at Nela na may nagpahayag ganyan maliban sa pare? Bakit pare ang sinisingle out dito ni Marcoleta? Okay, tuloy natin. 8 senador, no? Ayon kay Marcoleta, ginamit pa ang misa at simbahan, no? Para lang magsabi sa isang masamang lingwahe na hindi maganda di ba? Akala mo ang linis-linis, no? Talagang, alam mo, itong mismong senator na to, talagang buti na lang talaga may Marcoleta tayo, nakakaisip ng tama. Sa mga ganitong... So, nakakaisip ng tama si Marcoleta daw dahil matagal na siyang kaanib sa INC. Sopla. So, talagang dapat soplay lang to ni Senator. So, kung tama talaga ang naisip ni Senador Marcoleta dito, ang tanong, kung talagang walang itinago, bakit meron bang katatakutan? Di ba po wala? Dahil ito'y isang pagkakataon na mapatunayan din ni VP Sara na talagang wala siyang kasalanan sa mga inaakusa laban sa kanya. Tuloy natin. Pati Dante Marcoleta, no? Kasi itong si Senator Dante Marcoleta, alam niya yung tama at mali pagdating sa relihiyon. Alam niya daw ang tama at mali pagdating sa relihiyon. Sure ka? Ba't mas pinili niya ang relihiyong tatag ng tao? May sariling researcher si Senador Marcoleta, di ba? Ano ang nakarehistro sa Securities and Exchange Commission na nilagnaan ni Felix Manalo? Cuelos Fundadores de esta Asociación son Felix Manalo, that the founders of this organization are Felix Manalo. Okay, ako ang inaatasan ngayon sa punto por punto mga kapatid na magtalakay at pasok muna tayo sa punto por punto kung saan gagamitin natin ang mga aklat ng INC na ginagamit, mga aklat ng Katoliko na ginagamit ng INC laban sa ating pananampalataya. Isa-isahin natin. Kaya samahan ninyo kami mga kapatid sa pagtalakay ngayon para magiging gabay ito. Sa pagkakataong ito mga mahal na kapatid, ating muling sasagutin ang mga ministro ni Felix Manalo na gumagamit sa mga aklat Katoliko at
paulit-ulit na tinutuligsa ang ating banal na pananampalataya. At isa na ang aklat na ito, kaya ating sasagutin ito punto por punto, mga kapatid. Na ang doktrina ng Trinidad o ang aral na ang iisang tunay na Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Aminado po ba ang mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad na talagang wala po sa Biblia ang aral nilang yan? Sa isang aklat na isinulat po ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla, ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Ito po ang aklat na ginagamit nila at pinagputol-putol nila. So kung ang mga inosenteng Katoliko di alam talaga, so mapa-oo talaga sila nitong tuligsa ng INC. Kaya isa-isahin natin ito dahil isa sa mga dahilan kung bakit sila ay tutol sa Holy Trinity dahil sabi nila, malinaw naman ang turo. Juan 17:1-3, isang Diyos. May iisang Diyos at ang Ama. Kung si Kristo daw ay Diyos, ilan ang iisa na Diyos? Yon ang kanilang argumento. Pakinggan muna natin. Na ang Ama ang iisang Diyos na tunay. Muli po nating basahin ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Juan 17:1-3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Mga kaibigan, pinaglalaanan po ng buhay na walang hanggan ang mga kumikilalang ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Kaibayo po ito ng sasapiting walang hanggang kapahamakan ng mga hindi nagsisikilala sa tunay na Diyos. Yan. Juan 17:1-3, dahil may mabasang ang Ama ay iisang Diyos, kung si Kristo ang argumento nila ay iisang Diyos, ilan daw ang iisang Diyos? Ito ang dahilan na hindi talaga nila matanggap, ito'y modernong Arianism sa ating panahon ngayon, na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao dahil pinakilala ng ating Panginoong Hesus sa Juan 17:1-3 na ang Ama bilang sa English, only true God. At madalas itong ginagamit ng INC sa kanilang propaganda, sa kanilang pandoktrina para patunayan nila na mali ang turo ng simbahang Katoliko na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dahil mabasa nila sa naturang talata Juan 17:1-3 ang salitang only. Kaya para sa mga ministro at mula pa na kay Felix Manalo, yung only, virtually at totally, mga kapatid, ay iisa lang talaga, no exemption. Walang kasama dahil sa only. Kaya, yung madalas na tanong ng mga ministro ni Felix Manalo sa public debate, pansinin ninyo, at kahit sa online debate, yon ang paulit-ulit ng mga miyembro din nila, ang madalas na tanong ay ganito, mga kapatid. Pag sinabi bang iisang tunay na Diyos o only, tanong, meron pa bang iba sa iisa? Yon ang argumento nila, mga mahal nga na kapatid. No? Kaya kung isasarado talaga nila ang kanilang
isip, lalo na ang kanilang pag-unawa sa salitang only esa, na tanging yun lang daw at wala ng iba, then tanggapin ninyo na wala nang kasama si Noe nung nangyari ang baha. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Genesis Kapitulo 7, versikulo 23. They were wiped off the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. So napansin ninyo? Anong mabasa? And only Noah was left, and those with him in the ark. Yon ang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Kaya, ano pong koneksyon dito? Napaka-parallel po, mga kapatid, ang ginagamit nila na Juan Kapitulo 17, versikulo 3, sa only true God. Bakit? May karugtong kasi yan. And Jesus Christ. Sa case ni Noe na binanggit sa Genesis Kapitulo 7, versikulo 23, mga kapatid, malinaw, ang naunang konteksto only was left. Sa Tagalog pa, nakatira o natira. Yun lang naligtas. Pero, may karugtong. Merong tinatawag na conjunction. Ano yung conjunction? And. So, yung only was left, hindi lang kay Noah tumutukoy, kundi sa pamilya mismo ni Noe. Only was left na nakaligtas sa baha. Kaya, kung tingnan natin, mga kapatid, yung tinutukoy na only was left, kung si Noe lang talaga, ibig sabihin, di kasama ang kanyang pamilya. Pero dahil sa conjunction, dahil sa connector na an, yan, malinaw, mga kapatid, na kasama ang kanyang pamilya. Ganon din ang binasa ng mga ministro sa Juan 17:1-3. Sa salitang only, pinakilala ng ating Panginoong Hesus ang Ama bilang nag-iisang Diyos. Hindi ibig sabihin, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo. Dahil may conjunction, and si Jesus ang kontekstong iyon. Bilang isang tunay na Diyos, hindi ibang Diyos ang ating Panginoong Hesus. Now, ngayon, meron silang ginagamit na mga aklat Katoliko, lalo na itong aklat na ito, mga mahal na kapatid, na ginagamit nila, at ito talaga ang isa-isahin natin dahil itong aklat na ginagamit nila, pinagputol-putol. Pansinin ninyo, para lang pabulaanan ng mga ministro na ang doktrina ng Santissima Trinidad ay hindi talaga katotohanan. Na ang doktrina ng Trinidad o ang aral na ang iisang tunay na Diyos ay may tatlong persona ay hindi lamang po wala sa Biblia, kundi ito po ay kalaban pa ng Biblia. Aminado po ba ang mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad na talagang wala po sa Biblia ang aral nilang yan? Sa isang aklat na isinulat po ng isang paring Katoliko na nagngangalang Pedro Sevilla, ito po ay pinamagatang ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 22, pakinggan po ninyo. Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing mayroon ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, malinaw na malinaw po ang pag-amin ng mga nagtataguyod ng doktrina
sa aral na tinatawag nilang Trinidad, na sa matandang tipan, wala kahit pahiwatig man lang tungkol sa Trinidad. Yan. Kung maalala ninyo, ang unang pahayag niya, kontra daw sa Biblia at inamin ng Aklat Katoliko. Pero alam nyo, minadjik talaga yan. Ito kasi ang nakasulat, mga kapatid. Basahin muna natin ang nakasulat. Ito po. Ang binasa niya, ayon sa isang teologo, ang mga manunulat ng lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa nagpapahayag at hindi rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing meron ng mga babala, pahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Diyan lang, may karugtong. Ito ang karugtong. Ayon sa sinasabi natin, nagsimula tayo sa anak sapagkat ang hiwaga ng kabanal-banalang isang tatlo ay isinawalat lamang sa pamamagitan ni Jesus, ang anak sa makatuwid, ang pasimula ng lubos na nagpakilala sa atin sa Diyos. See? Napansin ninyo kung paano minadjik ng mga ministro ang aklat na ito, mga kapatid. Una, alam naman natin na the divine revelation of God was gradually revealed to us by God. At ang lubos na revelasyon ay nangyari sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan ng kaniyang iglesia, ang simbahang Katoliko. Kung maalala niyo, ano ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Sinabi ba niya, ang lahat na aral ay dapat nakasulat sa Biblia? Wala namang mabasa. Pero anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa San Juan 16:12-14? Marami pa akong sasabihin, mga bagay sa inyo, ngunit hindi ninyo ito matatanggap sa ngayon. Gayunman, sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnukbayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Ito ay sapagkat hindi siya magsasalita ng patungkol sa kaniyang sarili. Kung ano ang kaniyang narinig, iyon ang kaniyang sasabihin. Ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya ang sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. See? Yun ang problema sa Sola Scriptura, Bible alone, mga kapatid. Na ang tunay pala na iglesia ay may gabay na banal na espiritu. Pero balikan natin. Kung ang argumento nila di mabasa kasi letra por letra sa lumang tipan, kaya walang ipahiwatig. Mapansin ninyo, mga kapatid, ang mga ministro ni Felix Manalo, bawat doktrina may katumbas na sali ng Biblia. At itong sali na ito, Amplified Bible, ginagamit nila. Ano po ba ang mabasa? Dahil gusto nila talaga naghanap ng letra por letra. Tingnan natin sa Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us, Father, Son, and Holy Spirit, make man in our image according to our likeness, not physical, but a spiritual personality and moral likeness. See? So, kung gusto nila letra por letrang pahiwatig, sa lumang tipan meron. Di ba nila yan alam?
mga mahal na kapatid, na ginagamit nila yan sa kanilang pandoktrina. Dahil alam nyo naman na bawat doktrina may katumbas na Biblia. Di pa lang. May ginagamit din ang ministro. Balik nila itong aklat na ang kabanal-banalang isang tatlo ang Diyos ng mga Kristiyano ni Father Pedro Sevilla, isang paring Jesuita, at ito ang kanilang ginagamit sa pahina 69. Ano rin po ang inamin ng mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad ukol naman po sa bagong tipan? Sa aklat pa rin ito, pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi sa pahina 69. Ganito ang kanilang pahayag. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkakapantay na maka-Diyos na persona. Napakalinaw din po ang pag-amin ng paring ito ng Iglesia Katolika Romana. Ang sabi niya, walang doktrinang formal ng Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Okay, napansin ninyo? May pinutol naman. Ano ba ang mabasa? Ito mga kapatid, ito. Pansinin ninyo, ha? Magaling talaga sila mag-chop-chop. Ito ang binasa. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat sa bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo sa iisang Diyos, ay merong tatlong magkakapantay na makadiyos na persona. So, may pinotol. Itong ngunit. Napansin niyo ngunit? Ngunit, nandun na ang tatlo. Ang Ama, Anak, at ang Espiritu. At nandun na rin ang tatluhang balangkas at ang tatluhang formula. Ang tatlo ay hindi tinitingnan sa kanilang kakayahan o personalidad, ngunit sa kanilang papel at misyon na panukala ng Diyos para sa katubusan ng tao. Kahit si Kristo at hindi ang tatlo ang nasa sentro ng mensahe ng bagong tipan tungkol sa kaligtasan, merong pagkukulang sa esensya at kaganapan ng turo ng bagong tipan kung hindi pa ipinakilala na ni Kristo at ang kaniyang mga gawain ay matalik na kaugnay ng pagliligtas sa pagkilos ng Ama at ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, nandun na at dapat maipakita ang trinitaryong batayan ng plano ng Diyos. So napansin niyo mga kapatid, di ba? Meron talagang researcher ang iglesia. Magaling mag-research. Napansin niyo, magaling mag-research. Hindi lang magaling siguro mag-unawa. Pero may Biblia silang ginagamit. Binasa ito ni Ramel Parba. Ano yon? The Voice. Ano mabasa sa Mateo 20:28-19? Ito po mabasa natin. Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Tanong, dahil ang salin na ito ay ginagamit din nila sa kanilang pandoktrina, di ba ito nakita ng mga ministro? Di ba nila ito nabasa o inawasan lang nila? Di ba gusto nila letra por letra dapat mabasa sa Biblia? Ito ginagamit din ng mga ministro. Ba't nanindigan sila na
wala talagang mabasa sa Biblia na Trinity. Kung ang kanilang doktrina dapat may katumbas na salin ng iba't ibang salin ng Biblia. Bakit? Silipin ninyo sa Amplified Bible, Revelation chapter 7, verse 10. Ito po ang mabasa natin. And in a loud voice they cried out, saying, Salvation belongs to our God who is seated on the throne and the Lamb. Our salvation is the Trinity's, to give unto God the Trinity we owe our deliverance. See? Di po ba? Sabi nila, dapat mabasa sa Biblia, letra por letra. Hindi mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan. Di ba nila alam yan? Di ba nila alam na ginagamit nila? Kaya sadya talagang iniwasan. Di pala, yan. Meron pang aklat Katoliko, ginamit nila. Saan po ba galing ang aral ng tinatawag nilang Trinidad? Pakinggan po ninyo, babasahin po natin ang isang aklat na pinamagatang Systematic Theology. Ito po ay isinulat ni Augustus H. Strong. Pakinggan po natin dito po sa pahina 304. Ang terminong Trinidad ay wala sa banal na kasulatan. Ang pagkakakatha o pagkakaimbento ng katawagan ay ipinalalagay na gawa ni Tertulliano. Mga kaibigan, narinig po ba ninyo ang pahayag po nila? Inimbento lamang po ng isang nagngangalang Tertulliano ang terminong Trinidad. Hindi naman po siguro mahirap isipin na ang Diyos na inimbento lamang ay hindi tunay. Hindi po ba, mga kaibigan? Payag po ba kayo na ang Diyos na inyo pong paglingkuran ay inimbento lang o hindi tunay? Yan, napansin nyo ba ang misleading na konklusyon ng ministro ni Manalo? Bago lang narinig din niyo na ang term Trinidad ay inimbento ni Tertulliano. Pagkatapos ang konklusyon, ang Diyos ay inimbento ni Tertulliano. Sinabi ba diyang ang Diyos ang inimbento? Halimbawa, naniniwala ang INC na tinatawag na monotheism. Iisang Diyos. Kahit Muslim, naniniwala ng monotheism. Ang tanong, yun po bang term na monotheism? Makikita ba yan sa Biblia? Hindi naman yan makikita sa iba't ibang salin ng Biblia. Ang tanong, bakit naniniwala sila? So, ang term Trinity was first used by Tertullian. Remember, even the word New Testament the term New Testament is ascribed to Tertullian. Pero ba't ginagamit nila yan? Ito ang nakasulat, mga mahal na kapatid, sa binasa sa ministro. Sa Systematic Theology by Augustus Strong, page 304, the term Trinity is not found in Scripture. The invention of the term is ascribed to Tertullian. Yun ang binasa niya. Kaya, ang konklusyon dito, mga mahal na kapatid, ang Diyos ay inimbento ni Tertulliano. Mali po. Misleading. Pero, ano ang karugtong na iniwasan? Ito po ang iniwasan, mga mahal na kapatid. Although the conception it expresses is scriptural. See? Yun ang iniwasan ng ministro ni Manalo sa paggamit sa aklat Katoliko, mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga. Dahil sa kanilang paggamit dito, baka madinggoy tayo kundi tayo mag-aral sa pananampalataya ng simbahang Katoliko na paulit-ulit. Ginamit nila mga aklat Katoliko sa kanilang banat sa ating mahal na pananampalataya. At ito pa, God and myself, na ang may akda ay si Father Martin Scott. Anong ginagamit nila dito? Ang pahina 118. Ito ang mabasa sa pahina
118. Ano pa po ang isang kapansin-pansin sa pag-aming ginawa ng mga nagtataguyod ng mga doktrina ng Trinidad? Sa isa pa po nilang aklat na pinamagatang God and Myself, An Inquiry into the True Religion, ganito po ang ating mababasa dito po sa pahina 118. Ang Trinidad ay isang kamangha-manghang misteryo na walang sino mang nakauunawa nito. Ang pinakamarunong na teologo, ang pinakabanal na papa, ang pinakadakilang santo, silang lahat ay nahihiwagaan dito tulad ng isang batang may 7 taong gulang. Mga kaibigan, hindi po ba kakatuwa ito? Umimbento po sila ng isang Diyos na kahit sino man sa kanila ay wala pong nakakaunawa. Kahit pa raw po ang pinakamarunong nilang teologo, ni ang pinakadakila nilang santo, ay nahihiwagaan daw sa tinatawag na Trinidad, gaya ng isang batang may 7 taong gulang. Paano nga namang maiintindihan ng sino man na iisang Diyos ang anilay 3 persona na pawang mga Diyos? Okay, iyon. Alam niyo, mga kapatid, meron na namang pinutol ang ministro dito. Una, para ba sa ANC, ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan ay hindi mahiwaga, hindi misteryo? Ano po ba ang konteksto at anong iniwasan? Ito po mga mahal na kapatid ang binasa at iniwasan. The Trinity is a wonderful mystery. Hiwaga. No one understands it. The most learned theologians, the holiest popes, the greatest saint, all are as mystified by it as a child of 7. O may karugtong. Anong karugtong? It is one of the things which we shall know only when we see God face to face. Ano daw? Ganap natin na maunawaan ang Diyos. Kung ang Diyos mismo ay magiging kaharap na natin face to face. Tanong, sila ba'y di sang-ayon na ang Diyos ay hiwaga? Di ba nila nabasa ang Job chapter 11 verse 7? Can you fathom the mysteries of God? Can you probe the limits of the Almighty? O may misteryo ang Diyos. Kaya nga, iniwasan nila mga mahal na kapatid, yung mabasa na ganap lang natin na lubos maintindihan ang Diyos kung ito'y magiging kaharap na natin face to face. Pero, nang nasa kamay na ng ministro, abay, pinipilipit para makahikayat ng mga inosente na nag-imbento daw ang Katoliko na Diyos na hindi lubos na unawaan. At may ginagamit pa sila na aklat. Ito po, mga mahal na kapatid, this is Catholicism. Ginagamit din nila in order to establish doubt regarding the doctrine of the Catholic Church about the Holy Trinity. Pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo. Paano nga namang maiintindihan ng sino man na iisang Diyos ang anilay 3 persona na pawang mga Diyos? Paano nga namang maiintindihan na ang isa, ang Ama, at isa pa, ang anak niyan, at isa pa, ang Espiritu Santo, ay isa lang? Anong uring misteryo po ba ang tinatawag nilang Trinidad? Pwede kayang ang Diyos ang may gawa ng misteryong yan? Pakinggan po ninyo, dito po sa kanilang aklat na pinamagatang This is Catholicism. Ganito po ang ating mababasa sa pahina 25. Hindi nga makagagawa ang Diyos ng isang kahangalan, isang salungatan ng mga salita. Hindi niya magagawa, halimbawa,
na ang 2 at 2 ay maging 5. Mga kaibigan, ayon na rin po sa paring Katoliko, hindi kailanman gagawa ang ating Panginoong Diyos ng isang kahangalan. Yan mga kapatid, napansin nyo ang misleading presentation ng ministro ni Manalo? Una, sabi niya, ang Diyos kaya ang nag-imbento ng misteryo? Pakinggan natin sa Aklat Katoliko. Hindi naman misteryo ang binanggit ang konteksto diyan. Ang konteksto diyan ay kaugnay sa kahangalan. Ito, ang binasa niya. God of course cannot perform an absurdity, a contradiction in terms. He cannot, for instance, make 2 and 2 equal 5. Yun ang konteksto, kahangalan. Di pwede sa Diyos. Pero how about ang misteryo ng Trinity? Ito iniwasan. Ito ang mabasa mga kapatid. Sa naturang aklat, the most exalted truth concerns God Himself revealed to us that there are 3 really distinct persons and the one true God. Each of the divine persons is perfectly equal to the other 2 because each possesses the same divine nature and each is God. The Father then is not older or greater than the Son, nor the Father and the Son superior to the Holy Ghost. Rather, since all persons are the same infinite and eternal God, they all enjoy the same infinite wisdom, goodness, and power. Yun po mga mahal na kapatid ang mabasa sa naturang aklat na ni-research talaga, ginamit talaga laban sa pananampalataya at dapat aware kayo. Ano pa? Ito, inimbento daw umano ng simbahang Katoliko talaga ang pagka-Diyos ni Kristo at ang pagka-Diyos ng Espiritu Santo. Bakit? Nasa aklat Katoliko na ginagamit nila pahina 206 ng Discourses of the Apostles' Creed, pakinggan natin ang ministro ni Felix Manalo. Isang kahangalan po ang doktrina ng tinatawag nilang Trinidad. Ano po? Dito mga kapatid, isang malinaw na pamumusong talaga ang ginamit ng ministro ni Manalo. Isa daw kahangalan ang doktrina ng Trinidad. Ang tanong, asan kaya yan mabasa? Di po ba dapat para sa kanila mabasa ayon sa Biblia? Pero kung di sila naniwala sa Trinidad at sinabing isang kahangalan, anong bersyon ng Biblia na isang kahangalan? Ito, mga kapatid, pakinggan natin ang isang kahangalan na paggamit sa naturang aklat. Paano? Ano po ang dapat makatawag ng pansin sa ating lahat tungkol dyan, sa doktrina ng tinatawag po nilang Trinidad? Isa pa pong aklat ang aming babasahin, pinamagatang The Discourses on the Apostles' Creed. Isinulat naman po ito ng isang nagngangalang Clement H. Crack. Ganito po ang kanyang sinasabi sa pahina 206. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon, sa konsilyo ng Nisea, nang ipaliwanag ng Iglesia sa atin na isang tuntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong 381, sa konsilyo ng Constantinopla, ipinaliwanag na isang tuntunin ng pananampalataya na ang Espiritu Santo ay Diyos. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo ang binasa po natin? Magkaibang petsa po at pagkakataon ang pagkakaimbento o pagkakabuo ng mga aral na ang ating Panginoong Jesucristo at ang Espiritu Santo ay Diyos daw. Mga kaibigan, mahigit 300 years po pagkamatay ng mga apostol. At pagkatapos masulat ang bagong tipan, taong 325 AD, ika-4 na siglo na o 4th century na, nang imbentuhin ng Iglesia Katolika Romana sa konsilyo ng Nisea ang aral na si Kristo ay tunay na Diyos.
Pagkaraan naman po ng 56 na taon, sa konsilyo naman ng Constantinopla, nagpahabol pa ng isang Diyos ang Iglesia Katolika Romana. Noong 381 AD, inimbento naman po nila ang aral na ang Espiritu Santo ay Diyos. So, magaling talaga gumamit ng aklat para lang sa kahangalan na paliwanag, mga kapatid. Di ba? Bakit? Ano po ba yung mabasa? Inimbento ba? Ito ang mabasa at ito ang iniwasan, mga kapatid. Sa Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Crack, page 260. Thus, for example, itong binasa niya, it was not until 325 at the Council of Nicaea that the Church defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. And 380 at the Council of Constantinople, it was defined that it is an article of faith that the Holy Spirit, the Holy Ghost, is God. May karugtong. These were no new doctrines. It was only after they were being denied that the church reaffirmed and made clear what had been taught by Christ and His apostles. Yun ang mabasa natin sa aklat. Hindi sinabing inimbento. Halimbawa, dahil ba idiniklara ng konselyo ng Nicaea, mga mahal na kapatid, inimbento at di pwedeng tanggapin, idiniklara lang ang di mabagong katotohanan. Halimbawa, nasa kanilang Pasugo Magazine. Sa Pasugo Magazine, Hunyo 1951, page 27, ito mabasa. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpapahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan ay nasa Bibliyang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Ano daw? Noong taong 1546, ang mga aklat nasa kanilang Pasugo Magazine sa matanda at bagong tipan sa Bibliyang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Ibig ba sabihin, noong taong 1546, inimbento ng simbahang Katoliko na ang mga aklat nito ay mga banal, kaya noong 1546 lang nagsimula ang kanilang pagkabanal. Iba't tinanggap nila ang mga aklat Katoliko, lalo na ang Biblia. Hindi lang yan. Ito pa, sa Pasugo Magazine pa rin nila, mga mahal na kapatid. Sa naturang pasugo, ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sinisiyasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasius noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 360. So napansin nyo, mga mahal na kapatid, na dito, kahit sa kanilang Pasugo Magazine, ipinakita na ang aral ng simbahang Katoliko ay hindi batay lang sa Biblia, kundi sa tinatawag na Teaching Authority Magisterium sa pamamagitan ng deklarasyon ng konsilyo. Saan naganap ang unang konsilyo? Gawa Kapitulo 15 sa Jerusalem. Pagkatapos sa naturang konsilyo, anong ginawa ng mga apostol? Gawa Kapitulo 16, versikulo 4. Bawat lungsod na kanilang dalawin, ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at ng mga pinuno ng iglesia sa Jerusalem at inuutos na sundin iyon. So sila,
na Bible alone, anong kanila? Inuutos na basahin ang anong nakasulat lang. Pero hindi kung ano ang pasya sa konsilyo ng tunay na simbahan, dapat sundin yon. At ang aklat, ang Biblia, sinunod nila, kinopya nila, at napansin nyo naman, ang sabi nila, wala silang sariling Biblia. Kaya mga kapatid, sa mga nagsisiyasat ngayon, ibigay ko sa inyo ang desisyon. Kayo ang magdesisyon. Kung sila walang sariling Biblia, ibig sabihin, nakibasa at nangongopya lang, galing sa simbahang Katoliko. Ang tanong, tama ba na yung nangongopya ay siyang tama pagkatapos ang kinokopyahan nila ay mali? Isip-isip naman pag may time.